Pilipinas, magandang araw po sa inyo, Luzon, Visayas at Mindanao. Sa mga ka-coffee natin na nakikinig po abroad, magandang araw po sa inyo. Tuparin nyo tong sinasabi nyo ha, mga Duterte. Digong, tuparin nyo tong sinasabi ni baliktad. Sara, tuparin mo itong sinabi ng tatay mo out of respect sa tatay ninyo. Pagre-resignin daw kayo. Kapag may naisang napatunayan daw na totoo itong mga sinasabi ni Trillanes patungkol po sa mga milyones na pumapasok sa kanilang bank account. O napatunayan na. May video tayo mamaya, papakita natin. Napatunayan na po ni Trillanes na yung mga sinasabi niya ng mga bank transactions, totoo. Na galing kay Sammy Uy at kinonfirma mismo yan ng AMLC, Anti-Money Laundering Council. Yung millions na pumapasok sa bank account ni Sara, confirm po yan ng AMLC. At sa aligasyon ni Trillanes, equal amount yan. Kay Digong at sa ibang miyembro po ng Duterte family. Confirm po yan ng AMLC. Now, tuparin nyo itong sinasabi ni Digong. Ano ba yung sabi ni Digong dyan? Magre-resign daw. You can find out, you can find out, may nilagay siya ng record. Now, I'm willing to execute an affidavit or kayo na lang to summon the banks pursuant to my waiver. Kung may totoo lang maski isa, I will hang myself in front of you. Wait lang. Ayan na naman. Ay, nabubudol na naman tayo ni Digong dyan eh. I will hug myself in front of everybody. Ay, nako. Talaga? Sabi mo dati, sisipain mo yung ICC. Masasampalin mo sila. Hindi naman nangyari, di ba? Nakulong ka na dyan, etc. Anyway, puro salita lang naman ito si Digong. Pero balikan natin yung sinasabi niya tungkol sa mga bank transactions. You can summon, I will sign the waiver, all banks. Pati yung World Bank ng Amerika. Kung may isang totoo lang nakiting, I will resign and I will ask my daughter to resign and everybody in the family. That is my guarantee. And I will hang myself. Ano yung term niya? Kung may isang totoo lang. Totoo na yung kay Sara. Isa lang ang kondisyon ni Digong. Kung may isang totoo, yung isa na yan, fulfilled na yung condition na yan. Dahil kinumpirma na mismo yun ng Anti-Money Laundering Council yan. O Sara, pakinggan ninyo yung panawagan ng tatay ninyo. Oh. Yung panawagan ng tatay nyo, magre-resign ka, si Baste, lahat kayo, nang nasa pamilya niya. Magre-resign kung may isa na mapapatunayan. Ayan na, napatunayan na. Uy, i-honor nyo naman yung salita nyo. Sabagay, wala kayo niyan. Paano nga naman kayo maniniwala dyan eh? Puro kalokohan naman niya si Digong eh. Puro joke eh. Kapag nabubulil niya, so joke. O paano ngayon yan? O, utuin nyo na naman mga dilis. Sasabihin nyo naman sa mga dilis, kasi naniwala kayo, joke lang yun eh. Alam nyo naman yung tatay ko, palabiro eh. O pero yan na, napatunayan na. 6.7 billion pesos yung sinabi ni Trillanes na mga transactions, napakaraming transactions, confirmed na ng AMLC. May binabasa ako kaninang analysis, no? Sabi, tama si Digong, dapat nang mag-resign si VP Sara. In fact, kung mag-resign si Sara, makakatulong pa sa kanya yan. Alam mo kung bakit? Dahil mai-impeach siya. At makukonvict siya sa dami ng ebidensya, sa tibay ng ebidensya na ipipresenta. Makukonvict siya at ang qualifications at ang penalty niyan ay perpetual disqualifications. Habang buhay po na hindi siya makakatakbo sa kahit anong posisyon sa gobyerno, hindi siya makakahawak ng kahit na ano pang posisyon sa gobyerno, perpetual disqualification po yan. Pero kung magre-resign siya, manlulusutan niya na naman yung batas. Pwede pa siyang dumiskarte. Yes, may kaakibat po na penalty. Kasi uusad yung kaso niya sa ombudsman. Pwede rin naman administratively yung parusa ay perpetual disqualification. Pero mararemedyohan niya na naman yan. Kasi mahilig sila dyan magremedyo. Kumbaga, ang punto ko, mas may chance pa na makatakbo siya sa ibang posisyon. O, mag-resign na siya. At bilang pag-honor na rin yan, pagrespeto sa sinasabi ng kanyang tatay. Kasi, wala, payang-paya yung tatay. Halatang sinungaling eh. Kaya nakakulong eh, sinungaling eh. Oh, hindi ito oposisyon.
Hindi ito kongreso, hindi media. Si Digong mismo yung nagsasabi. Sarili niyang ama nagsasabi na pagre-resign niya yung anak niya kung may isang mapapatunayan doon sa mga pinagsasabi ni Trillanes. Ayan na po, napatunayan na mga dilis. Anong take nyo dyan? Napatunayan na po yan. Noong November 23, 2024. Grabe kompleto pati sa petsa ha. Balikan lang natin ha. Ang sabi niya, kung may kahit isang mapatunayan sa mga aligasyon ni Antonio Trillanes IV tungkol sa bank transactions ng kanilang pamilya, may mananagot. Hindi sinasabi siya ha ng kanyang pamilya. Si Sara ay parte ng kanyang pamilya at na-confirmed na po yan. Sinabi pa niya na kaya niyang pumirma ng bank waiver. Ganoon siya kakumpiyansa noon. Bluffing lang pala yan eh. Di ba? Yung mga Duterte style nila mangbabluff eh. I hate drugs. Yung pala, sangkot yung pamilya sa operasyon. I hate drugs. Kuno, yun pala, sabi ni Trillanes, nakakatanggap ng dividendo. Marami naman nabudol, marami nauto, no? Ibinoto. Simpleng buhay, yun pala, bilyonaryo. Maraming nauto, nanalo sa pagka-presidente. Sabi nila, ka-coffee, sa karisa nauto. No way. Hindi ako nauto ni Digong dahil si Miriam Defensor Santiago ang ibinoto ko. Hindi siya. No, nabudol. Paano ngayon yan? Pipirma daw siya ng bank waiver. Baka pwede. Sana si ICC prosecution, maisip niya, balikan itong video na yan, dalhin yung bank waiver. Diyan sa The Hague, di ba? Papirmahin siya. Total, siya naman nagsabi niyan eh. Very confident si Digong eh. Wala kaming ninakaw, wala kaming natanggap mula sa ganyan tao, etc. etc. Noon, ang ganyan ang statement. Pero ngayon, nabulgar na yung mga dokumento, tuparin niyo yung pangako ninyo. Sa bagay, tulad ng sinasabi ko kanina, hindi naman pwedeng pagkatiwalaan ito mga to eh. Sasabihin yan eh, budol lang mga yan eh. Kahit may mga dokumento, kahit may AMLC records, yung daloy ng pera, hindi may paliwanag. Mismong pamilya ni Sara Duterte, si Mascarap yung mismo, hindi niya dininay. Kasi madali lang yan, hindi totoo yung sinasabi ninyong bank transactions. Hindi totoo yung sinasabi nyo na pinakita ninyo na millions of pesos at pumalo na 6.7. Yung total 6.7 billion pesos yung bank transactions. Hindi totoo yan. Never nilang sinabi yan. Sa halip, ang kini-question nila, bakit lumabas yan? Diba, kung ordinaryong tao ka, ang intindi mo dyan, totoong nangyari yan. Pero ang tanong, bakit nilabas yan? Illegal daw po yan, bawal daw po yan. Pero nabasag siya ng mga pink congressmen, congresswomen. Yung grupo nila Laila de Lima. Kasi ang sinasabi nila, hindi mo pwedeng gamitin yung anti-money laundering law at yung bank secrecy law para pagtakpan yung mga illegal na activities. Gaya nito. Parang money launderer ang labas ng mga ito eh, no? Nagpapasok ng salapi sa kanilang bank account eh. Kayo mismo nagsabi niyan, panindigan ninyo. Yan. Hikayatin natin itong mga tao na to. Pakinggan ninyo yung sinabi ng tatay. Yan, nasa video, pwede nyo ulit-ulitin yan. Pwede nyo i-search yan. Nasa hearing yan sa Kongreso. I-search ninyo, totoo itong sinabi ni Digong. Tuparin nyo. Si Tatay Diggs naman ang nagsabi niyan eh. Sarili niya mismo nagsabi niyan eh. Tuparin ninyo. Hindi yan kasalanan ni Romualdez, hindi kasalanan ni PBBM yan. Si Digong mismo ang nagsasalita dyan. Gawin niya. Sara Duterte, respeto mo yung kahilingan ng tatay mo. Pag re-resignin ka raw, mag-resign ka na, makakatulong ka sa Pilipinas. Pag may mas matino na, definitely may mas matino kasi worse na yan si Sara, no? May papalit sa'yo na mas maayos-ayos, makakatulong. Ngayon wala eh. Walang tumutulong kay PBBM eh. Yung vice presidente, pinanindigan yung term na spare tire lang eh. Panakip lang eh. Kumbaga pamalit lang eh. Spare tire. Bakante lang eh. Walang ginagawa, walang accomplishment. Yun lang, mahilig pa manira. Travel abroad, puro paninira, etc. Naku po, sana mag-resign na para sayang kasi yung posisyon eh. Millions of pesos ang ginagastos pasahod sa mga benepisyo, wala na mga accomplishment, walang ginagawa. Kung maglalagay tayo ng mas matinong vice presidente dyan, tulad ng sinasabi ko, mas maraming mas matino dyan, kahit pa paano, baka tulong yan sa gobyerno ni PBBM. Diba? Anong take ninyo dyan? I-comment ang inyong opinion, reaksyon, pasensya na kayo, sobrang init. Feeling ko may problema yung aking aircon, no? Marami kasi tayong ilaw, kaya ganun kainit, no? I-komento ang inyong opinion, reaction dyan sa comment section para mabasa po ng iba nating ka-coffee. Nasa Facebook, baka di pa po kayo naka-follow sa ating Facebook page, follow na po kayo. Nasa YouTube, subscribe, TikTok, subscribe. At magkita-kita tayo sa akin sa sunod na video. Bye-bye.